So yun, bakit nga ba Vios ang king of sedan? Based sa akin na ito lang naman yung naging kotse ko. Well, nakakapag-drive ako ng Fortuner kasi yun yung kotse ng kuya ko. Pero ito talaga yung pinaka main kong gamit pang araw-araw mula noon since 2015. So yun, ang tinakbo na nito ay 44,200 kilometers. Yes, napakaigsi. 10 or 11 years na nitong nadadrive ko. Medyo maigsi lang yon para sa iba, 44,000 kilometers. Akala ko noon ang gastos ng mga maintenance ko. Pero hindi ko inasahan nung nag-search ako. Grabe pala yung expenses nung iba pagka mini-maintenance. So, sa experience ko kasi dito, wala talaga siyang naging sira. Wala talaga siyang naging major problem. Kumbaga, maintenance lang, nag 30,000 km, pinalitan na yung fan motor nung radiator natin, tapos yun lang, tamang maintenance, change oil, wala na halos, ilaw na mga napupundi, mga ganun lang, mga minor lang na problema. Wala ka ganong mafe-feel dito na tipong hirap ka, tipong kailangan mo mag-ipon or pag-ipunan yung nasisira, kumbaga. Tapos napakadali pa ng pyesa. Kahit saan ka pumunta, meron ka talagang mahahanap na pyesa nito. Kaya siguro king of sedan talaga yung tawag nila sa Vios. Pero no offense naman dun sa mga iba yung gamit nilang sedan. Kasi sa totoo lang, magaganda naman yung ibang unit eh. Kung ako nga gandang-ganda talaga ako sa sa Altis, tsaka sa sa Civic, sa Honda City, 'di ba? Alam niyo naman yung mga ganyan, talagang pormadong-pormado kayo pagpasok niyo sa loob. Pero kasi pagka pinasok niyo to or kung i-compare niyo to doon sa Honda City na kaedad nito, no, 2015 edition, mas high-tech talaga yung Honda City, mas mabilis din, tsaka mas malakas kung kumpara dito sa gamit ko ngayon. Kumbaga, ang binibili mo talaga pagka kumuha ka ng Toyota Vios is yung reliability. Wala ka ganong sakit sa ulo, hindi ka mahirapan maghanap ng pyesa. Tingin ko, nagbago naman na ngayon, gawa ng meron ng mga orange app, may mga blue app marketplace na, di ba? May talk shop na rin siya, di ba? Hindi na katulad dati na talagang maghahanap ka ng shop. Usually sa Banawe, 'di ba? Maghahanap ka talaga ng shop na makukuhanan mo ng pyesa. Then ang hirap nun kasi tatanong ka sa shop na to, paparking ka, lilipat ka na naman sa iba pang shop, paparking ka, pag walang parking, double parking ka lang, medyo risky, 'di ba? Kaya ang hirap nung iba. Example, may nahanap ka ng pyesa dun sa shop na yon, pero wala naman siyang vacant slot. So mag-aantay ka or magre-reschedule ka. Paano kung yung kung yung problema nung sasakyan mo hindi siya aandar. So ngayon, imbis na magkokotse ka papunta doon, mamamasahe ka, magko-commute ka, or makikisakay ka sa barkada mo or sa magulang mo or sa kapatid mo, 'di ba? Ganun kasi 'yon. Pero ngayon kasi, kung halimbawa yung problema ng sasakyan mo radiator motor, radiator fan motor, tapos hindi mo yun pwede paandarin kasi mag-overheat ka, 'di ba? Hindi ka pwedeng umalis gamit 'yon. So ang gagawin mo lang, stay mo lang siya, parking sa bahay ninyo, umorder ka sa Orange app, umorder ka sa Blue app marketplace kung gusto mo nang mas mabilis. Then darating sa bahay mo, mag-aantay ka nga lang ng ilang araw, 'di ba? Ganun 'yon. So pagdating naman sa piyesa na problema sa mga sasakyan, hindi na siya ganun kalaking factor compare nung year 2010, 11, 12, 13, whatever, 'di ba? Nung mga panahong hindi pa uso yung online shopping. Pero yon, sobrang tibay talaga. Hindi pa ako naka-experience ng Honda City, hindi pa ako naka-experience ng ibang sasakyan. Nakakakita lang ako, and tingin ko wala talaga ako ganong naging problema dito sa 44,000 kilometers niya na tinakbo. Sa gas, hindi din naman ganun katakaw, wag ka lang sobrang sagad-sagad mag-aircon.
Tapos dapat kalmado lang talaga yung paa mo pagka nagda-drive ka, hindi kayong piga ng piga. So yun, by the way, hindi nga pala ako sobrang galing na driver. Sakto lang ako na stroll lang, hindi ako yung tipong umaakit ng kung ano-anong umaakit ng Baguio, mayat maya, Tagaytay, mayat maya, hindi. Kaya akong mag-drive pero hindi ako yung tipo ng batak na batak talaga pagka nagmamaneho. Saktong driver lang ako, wherein siguro katulad ko yung karamihan ng mga gustong bumili ng ganitong unit. 'Di ba? Kasi as of now nasa 900,000 na yung isang Vios yung latest na variant nito Wherein malaking pera kasi yun na kailangan ninyong ilabas. So kailangan talaga kung sakaling bibili kayo, yung magtitiwala talaga kayo. Pwede din naman talaga kayo magtiwala sa ibang brand. Actually, okay naman talaga yung Honda, okay naman talaga yung Mitsubishi, okay din naman talaga yung Ford. Kanya-kanya lang talaga tayo ng, kumbaga, mapupusuan na sasakyan Pero sa akin kasi, okay talaga tong Toyota Vios. Wala talaga akong naging problema kasi. Tsaka sobrang sulit na sulit ko yung pag kailangan ko gagamitin ko lang siya, wala na ako ganong iniisip, 'di ba? So yun yung rason sa tingin ko kung bakit tinawag na King of Sedan yung Toyota Vios. And galing yon sa katulad ko na merong 10 years driving experience sa isang sasakyan lang. 10 years driving experience ng Toyota Vios, 10 years driving experience na hindi naman ganun kagaling katulad ng iba. At katulad sigurado ng maraming gustong kumuha ng Toyota Vios. Kasi probably kukuha ka ng Toyota Vios first car mo, di ka pa naka-drive ng ibang sasakyan, gusto mo ng pang daily, pang gusto mo ng wala ka ring ganong problema. So yun lang, super sulit talaga. Wala kasi ako nakikitang review ng mga owners talaga sa sa YT Kaya sa tingin ko makakatulong din tong video ko sa marami. Kaya naisip ko mag-start ng vlog na tamang tulong lang talaga. Kaya naisip ko mag-start ng vlog na tamang tulong lang talaga. Tsaka yung galing sa owner talaga ng isang sasakyan na hindi rin kagalingan katulad ng maraming gustong bumili dyan. So yun lang, kita-kits tayo sa susunod.